morning, mommies! Welcome to my channel. So for today, ang pag-uusapan natin ay tungkol dun sa nagtanong. Sabi niya, gaano ba daw kadami ang dapat madede ng isang newborn baby at gaano kadalas siya dapat dumedede or pinapadede, ganyan. I-share ko din sa inyo dito kung ano yung naging routine namin ni Amira, breastfeeding routine namin ni Amira, at kung bakit siya binago ko nung 1 month na siya at naging mas effective yon sa aming dalawa. Now, mommies, before we continue, ako si Mommy Let. I share my experiences bilang first-time mom as a wife and paano ako nagkaroon ng positive labor and delivery. Click nyo lang yung picture ko dyan sa baba and then choose videos. Scroll nyo, madami siguro yung mga ibang mga contents ko na pwedeng makatulong din sa inyo. Okay, so anyway, mommies, ang unang tanong, gaano nga ba kadalas na padedehin ang isang newborn baby? So, according to sa nabasa ko, mommies, every 2 to 3 hours dapat natin pinapadede yung mga babies natin. Para naman sa formula-fed babies, approximate na kailangan matake nila in every feeding every 2 to 3 hours is approximately 1.5 ounces, 1.5 to 3 ounces, or 40 ml to 90 ml. Ililink ko dyan, mommy, yung para naman dun sa 2 months and 4 months kung gaano kadami. Kasi, this is for formula-fed mommies ha, kasi wala akong na-research para sa breastfed babies. Pero alam niyo, mommies, meron ako nabasa na yung breast milk daw ni mommy, malayo daw na mas concentrated siya kaysa sa formula milk. So, I am assuming, bilang asumera akong nanay, I am assuming na kahit mas konti than dun sa formula milk, okay lang kasi nga, concentrated nga daw yung breast milk ni mommy. But anyway, mommies, isa pa sa mga nabasa ko, ito ha, kaya huwag kayong mag-worry kapag feeling nyo konti lang nadede ng baby nyo, especially dun sa first days ng life ni baby. Huwag kang mag-aalala kung sa tingin mo, dumede naman si baby, pero bakit parang kukonti lang? Alam mo ba, mommy, na first few weeks daw ni baby ay kasing liit lang daw talaga ng cherry yung kanyang tummy. So, hindi mo kailangang stress yung sarili mo at isipin na, hala, konti lang nadede ng baby ko kasi napakalit ng tiyan ng baby mo. So, hindi mo kailangan siyang padedehin ng isang buong bote or i-expect na isang buong bote or kalahating bote ang kanyang makokonsume kasi nga, maliit pa yung tummy niya. At yung colostrum, yung pinakauna, yung parang yellowish na lumalabas sa dede ninyo, dun sa first na breastfeeding experience ninyo kay baby, first few days ng pagbe-breastfeed nyo kay baby, napaka-concentrated daw talaga nun. Very essential yun na napakalakas niyang magbigay ng antibodies kay baby na magagamit niya through her lifetime. So, kailangan yun ipalaklak natin kay baby natin. But, it does not necessarily mean na dapat ganun kadami yun dahil kukunti nga lang naman talaga yung colostrum na yun from our breast. Kaya, ang importante lang, maipa-feed natin yon kay baby. Siyempre, mommies, habang lumalaki yung mga babies natin, dumadami yung kanilang demand. Ngayon, ito, i-share ko sa inyo kung ano yung feeding experience namin ni Amira nung kapapanganak ko pa lang siya. Nung una, siyempre, mommies, ako very particular ako bilang first-time mom ako. Every 2 to 3 hours din talaga ako, pinapadede ko siya, ginigising ko siya, ganyan, para mag-feed sa akin, ganyan. By the way, mommies, ha, it is very important para hindi tayo magkaroon ng problema na yung pagpapadede natin, iisipin natin na magpadede tayo dito sa left, tapos kung nagpadede na tayo sa left kanina, sa right naman mamaya, para pantay lang yung pag-generate ng milk ng ating mga breast, para hindi tayo magkaroon ng problema, yung tumitigas, mga ganon. At saka ito, tip ko sa inyo, mommies, para hindi nyo makalimutan bilang kung minsan yung ibang mga mommies nagiging makakalimutin pagkatapos nilang mga anak. Gumamit kayo ng ponytail. Kunwari, ngayon yung pinadede si baby, so dito nyo ilagay. Para sa next na papadedehin nyo si baby, alam mong dito mo siya nilagay, dito sa right breast mo siya pinadede, so ililipat mo na siya sa next na feeding mo. So para at least meron kang signal or meron kang sign kung saan mo last pinadede si baby. Very helpful yun, mommy. Para, sabi nila, para maayos yung flow ng pag-generate ng milk mo, ganyan. Hindi titigas, ganun. Kasi very important yon na laging natatanggal yung mga milk sa
breast natin para mag-generate ng panibago, ganyan, para maiwasan na magkaroon ng irritation si mommy, tumigas yung dede ni mommy. Ngayon, mommies, alam nyo, okay naman sana yung every 2 to 3 hours na finifeed ko si Amira. Actually, fortunate ako na hindi ako nagka-problema sa milk supply ko, ganyan. Kaya lang, nagka-problema kami dun sa very particular nga ako na every 2 to 3 hours, ginigising ko siya. Pinapalatch ko yung dede ko sa kanya. Kasi nga, natatakot ako na baka magutom siya, ganon. And then, napansin ko na pagka ginagawa ko yun, kung minsan nasisira yung tulog niya, nagiging fuzzy siya, parang yun nagiging cause ng ang tagal-tagal niyang umiiyak, ganyan, dahil imbis na ang ganda-ganda ng tulog niya, ginising ko siya, ganon. So, eventually, ang ginawa ko sa kanya, I still feed her ng almost ganon din, every 2 to 3 hours, pero depende na lang kung gigising siya, ganon. So, on demand na yung binibigay ko sa kanyang pag-feed. By the way, mommies, kung tatanungin niyo ako, gano'ng kadaming ml ba, mommy, dahil breastfed ka, ganyan, breastfeeding ka, mommies, hindi ko po inalam kung wala akong basis nun ng pagpapadede sa baby ko ng gano'ng kadami. On demand lang, according to her demand, kung gano'n lang kadami ang kaya niyang madede, yun ang pagpapadede ko sa kanya, ganyan. Tapos, minimake sure ko na ino-observe ko yung pagdedede niya. Kasi mafe-feel mo naman, mommy, pag may nasasak si baby eh. Tapos mafe-feel mo naman pagka nakaano na lang siya, nakanganga na lang siya at tinulugan na lang niya yung dede mo. Ang ginagawa ko doon, mommies, doon ko tinatanggal yung aking dede dahil para maiwasan yung gagamitin lang niya na pacifier yung dede ko. Ayoko nang ganon na gagamitin niya yon kasi ang iniisip ko yung baka ma-overfeed siya, una. And pangalawa, baka masanay siya na pacifier niya yung dede ko. Hindi ako makagawa ng kung anong ibang mga bagay. So, trinain ko na kaagad siya nung newborn pa lang siya. By the way, mommy, isa yan sa tip ko sa inyo. Habang newborn yung mga babies ninyo, turuan niyo sila. Kasi magaling sa routine ang mga babies. Magaling sila na mas comfortable sila kapag parang mas may confidence sila sa sarili nilang paglaki, ganon. Kapag meron silang routine, like for example, si Amira, hindi ko nga kako hinayaan na nakakatulugan ko yung pagpapadede ko sa kanya, na nakasubo lang yung dede ko. Hindi. I make sure na kapag na-feel ko tulog na siya, tatanggalin ko para hindi niya gawing pacifier. Pangalawa, tinrain ko siya, in-sleep train ko siya. Hindi ko hinahayaan na sa umaga ay tulog na tulog siya doon. I make sure na sa umaga bright yung room, ganyan, maingay, okay lang na maingay, ganyan. And then sa gabi, meron siyang signal na gabi na, madilim na, ganon, may music na. So, yung music, in-sleep train ko siya through music, na kapag nag-on na ako ng music, dapat medyo relax, na ibig sabihin, sleeping time na niya. Ganon yung ginawa ko sa kanya. Meron ako mga videos dyan about how to sleep train your babies. Baka makatulong din yun sa inyo. Kaya ako to sinasabi sa inyo, mommies, kasi very helpful siya. Especially dun sa mga mommies na may mga side hustles, may mga ginagawa, walang kasama sa bahay, na kailangan manage nila yung time. Mahalaga kapag makakatulong sa'yo kapag na-sleep train mo yun si baby mo. But anyway, mommies, with regard to breastfeeding, do not worry. Always keep in mind na yung babies natin, sila naman mismo ang magko-communicate sa atin through their cries kung gutom pa sila or hindi na, ganon. Sila mismo maglalatch, ganyan, kung gutom sila. And sila mismo ang aayaw kung ayaw na nila. Ang key talaga, mommy, para maintindihan natin yung kung ano man ang nararamdaman ng anak natin is to observe. I-observe mo kung kailan ba siya umiiyak ng ganon. Anong ginagawa niya pag busog na siya? Ganyan. Ano yung time na usually nagdedede siya? What time siya ganito nagigising? Mga ganon. I-observe natin yung mga bagay na yun para magkaintindihan kayo ni baby at magkaroon kayo ng magandang routine at hindi kayo parehong mahirapang intindihin kung ano ang pangangailangan ng bawat isa. So yun lang, mommies. I hope nakatulong tong video na ito sa inyo. Always
Think positive and continue to empower other mommies. Meron pa akong ibang mga videos dyan, mommies. I would really appreciate it if you like and subscribe to my channel and leave a comment. Share nyo to sa mga mommies na sa tingin nyo makaka-relate din dito.